Good day mga ka-sports natin dyan. Petrogas Angels, isa sa mga pinakamalakas na team pagdating sa PVL All-Filipino Conference. Kung tutuusin ay talagang kayang-kaya nila makipagsabayan sa Creamline Cool Smashers ng mga nakaraan ngang conference. Ang Petrogas Angels ang nagpapahirap sa Creamline. Kahit sabihin natin na manalo ang Creamline, pero hirap na hirap silang pataubin ang Angels. Ngunit sa kasalukuyan, bakit kaya ang Petrogas Angels medyo humina na? May Brock Van Sickle naman sila at magagaling naman ang kanilang mga spikers at middle blocker. Ngunit saan ba talaga nagkulang ang Petrogas Angels? Bakit ngayong conference ay sobrang hirap na hirap sila manalo kontra sa Creamline? Kung doon ay kayang-kaya rin nilang pataubin kahit papano ang Creamline, pero ngayon hindi talaga natin maramdaman ang Petrogas na lumaban sa Creamline Cool Smashers. Madbilisan nga silang napataob at straight set pa ito. Hindi man lang sila nakakuha kahit isang set kontra sa Creamline. Kilala naman natin na ang Creamline na malakas naman talaga, pero kung tutuusin lamang sana ang Petrogas dahil wala nga si Tots Carlos at hindi pa naglaro sa loob ng court. Gayunpaman kahit wala rin ang kanilang magaling na opposite hitter, pero hindi pa rin umubra ang nasabi nating Angels. Bakit kahit kulang-kulang ang players ng Creamline, sila pa rin ang nagwagi? Saan ba nagkulang ang Petrogas Angels at sino ba talaga ang naging dahilan kung bakit sila natalo ng Creamline Cool Smashers? Sa pagkatalo ng Petrogas, meron rason yan dahil straight set nga sila ng CCS. Alamin natin ang buong detalye, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Masakit ang pagkatalo ng Petrogas Angels sa kauna-unahan pagkakataon sapagkat hindi man lang sila nakakuha kahit isang set. Malakas silang team pero easy win lang ang CCS sa kanila at putong-puto. Ito ang mga pagkukulang nila. Una, libero. Sa libero kasi nagkulang talaga ang Angels. Alam naman natin sa pagdating sa volleyball, kahit gaano kagaling ang setter, kung walang magandang first receive ay talagang hindi maganda ang magiging set rin. Apektado pati ang setter kung walang magandang first ball dahil yan sa libero. Pero syempre hindi lang naman libero ang kinakailangan ditong sisihin, kahit ang mga nasa likodan ay hindi rin ganoon kagaling mag-receive ng bola. Dito talaga medyo kinulang sa floor defense rin ang nasabi nating Angels, kung kaya mabilisan silang napatiklop ng CCS. Kung maganda siguro ang kanilang first ball, baka maganda rin ang mga naging set ni Chi Saet at ni Janelle Cheng dahil mga veterana na ang kanilang setter. Pangalawa na naging rason kung bakit sila natalo, Brock Van Sickle. Bagamat magaling si Brock Van Sickle at talagang siya ang pinaka superstar pagdating sa Petrogas at binubuhat niya ito, pero hindi sila nakapalag sa Creamline kahit mayroon Brock Van Sickle. Bakit natin nasabi yan? Kasi ang mga set nga ni Janelle Chengman or ni Chi Saet ay palaging papunta kay Brock Van Sickle. Gumagawa kasi sila ng porsyento rin kung sino ang mas mataas ang percentage para magkaroon sila ng score, doon palagi ibinibigay ang bola. So pag ganitong sistema palagi ang ginawa nila, hindi talaga sila makakalusot sa Creamline dahil kitang-kita naman natin na si Bea De Leon ay bantay sarado niya si Brock Van Sickle, at kahit sabihin natin na malakas pumalo si Brock Van Sickle at talagang siya ang top scorer, pero kitang-kita naman natin na madalas siyang mablock ni Bea De Leon. Dapat kasi ay gumawa ng diskarte rin ang setter na talagang ibinigay niya ang bola sa kanyang mga kako-teammate. Huwag palaging kay Brock Van Sickle na lang ibibigay ang bola. Kita naman natin ang Creamline, kahit sabihin natin na naka 13 points lang ang
nasabi nating Gemma Galanza, pero kalat ang scores ng nasabi nating CCS. Lahat halos ay pumuntos at hindi lang si Gemma Galanza. Dapat ganito ang ginawang diskarte ng setter na wag laging kay Brock Van Sickle papuntahin ang mga set. Kasi basang-basa na sila ng creamline at kita naman natin na halos putong-puto na lang kay BDL na i-block ang nasabi natin si Brock Van Sickle. Yan talaga sila nagkulang. Bagamat magaling si Brock Van Sickle, sana medyo may diskarte rin ang mga set kasi wag lagi kay Brock Van Sickle. Ibigay rin dapat sa middle blocker at bigyan sana ng kumpiyansa rin ang kanilang mga middle attacker. Speaking sa middle blocker, dito talaga sila nagkulang pa sa middle blocker nila. Kitang-kita naman natin na hirap ang mga middle attacker nila at halos hindi nga makablock ang nasabi nating middle blocker ng Angels. Narito nga ang naging resulta nila. Ang score lang ng Petrogas Angels sa blocks ay 2 points, samantalang ang Creamline Cool Smashers ay 12 points. Dito palang kitang-kita natin na gumana ang mga middle blockers ng CCS, pero ang Angels ay hindi talaga gumana dahil nga sa loob ng 3 set, 2 beses lang nakablock ang Petrogas. Pero kitang-kita naman natin ang Creamline, malinaw na malinaw. 12 puntos ang kanilang na-blocks. Diyan pa lang ay lamang na ang Creamline Cool Smashers. Bagamat pagdating sa attacking department ay halos pantay lang, ngunit pagdating naman sa mga middle blockers ay taob talaga ang Petrogas Angels. Diyan talaga sila nagkulang sa kanilang mga middle blocker, kaya natalo ang Angels agaran. At isa pa sa nakikita ko dito, siguro sa kanilang head coach na rin. Ang Japanese coach nila ay medyo hindi nga siguro kilala pa masyado ang kanilang mga players dahil si Myla Pablo ay nananatili ngang ibinabangko lamang. Wala ata masyadong nabibigyan play itong si Pablo. Sana ay minsan gawin naman first 6 ni coach ang kanilang Myla Pablo dahil magaling yan. Huwag ibabad ng ibabad sa bangko. Minsan sa pagre-reshuffle rin kasi ng head coach ng mga players ang nagiging problema kung hindi magaling ito mag-reshuffle. Hindi gaya ni Coach Sherwin na talagang halos kahit mga bench lang ay talagang nakikipagpukpukan. Pero pagdating sa Angels ay medyo ang mga decision making ni Coach Koji ay hindi masyado ganun ka-effective. Isa yan siguro sa mga nakikita ko nagkulang. At isa pa, kung kaya natalo ang Petrogas Angels, medyo kabado talaga sila pag ang kalaban nila Creamline Cool Smashers. Halatang halata naman. At dahil nga kabado sila, kung kaya nakakakumit sila ng maraming errors. Yes, mga ka-sports, 20 points ang naging error ng Angels. Grabe, talagang hindi sila mananalo dahil nga sa blocking pa lang ay Creamline lamang na. 12 ang naging puntos ng Creamline pagdating sa middle blockers nila, samantalang dito 2 puntos lang, tapos sobrang dami pang error ng Petrogas. 20 points ang error. Diyan pa lang halatang halatanan na wala talagang pag-asa sila na manalo kontra sa Creamline. Well, siguro kaya kinakabahan sila dahil magaling naman talaga ang Creamline Cool Smashers. Kahit wala nga si Tots Carlos ay hindi pa rin sila talaga nakaporma. Siguro bawi na lang ang Petrogas Angels. Magaling yan at mahaba naman ang conference. Makakabawi pa naman ang Petrogas. Pero talagang malakas kasi ang Creamline dahil nga sa chemistry ng nasabi nating team. Matagal na sila magkakasama at lahat talaga ay magagaling na. One family nga ang nasabi nating team. Good vibes, kung kaya mahirap na talaga silang tibagin. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.